may question lang. Insightful. May question lang ako na, Sige. like, since medyo... Pababa na yung buhok mo. Depende sa sunset. Ganun. Oo, nag-sunset na kasi. Sunset na nga kasi. Okay, Since sige. medyo like, in-expect mo ba yung love team with Hindi. David? Kasi hindi naman love story yung yung Maria Clara, di ba? Hindi siya, nag-aasaran nga lang kami ni David doon eh. So hindi rin talaga kinonceptualize yung show na yon para maging love story. History siya ng natin, di ba? Yeah, since may experience ka na sobrang tagal mo na sa industry, tapos medyo late na din yung love team na yun, may na-realize ka ba na parang, like, may natutunan ka ba dun sa love team na yun na hindi mo din naman talaga siya na-expect? May natutunan ka pa ba dun? Or parang alam mo na kung nung nangyayari yun? Every love team is different. Kasi ever since nag-start ako love team, yung 12 years old ko, love team na yun eh. Yeah, you've been through a bunch of them. Oo, medyo madaming love teams na nga. So, pero it's always a different experience kasi laging iba yung ka-love team eh. Iba yung taong kasama mo. Ang natutunan ko doon is how to be more flexible in terms of waiting. There's no formula eh. Kasi kahit kanino ka i-partner kung di ka kagatin, di ba? Oo. Totoo yun. Tawang-tawa ka, alam mo yung sinasabi ko, di ba? Natawa. Kasi lagi ako hihintayin mo sinasabihan yun. ng mga tao, lagi daw yun yung sinasabi ko tungkol sa kanya. Aminado din naman siya. Although I heard nagbabago na siya ngayon, which is good. I'm happy for him. But yun nga, kasi strict talaga ako sa oras. And I think kanina, 2:30 nandito na ako. Wow. Ayun, nandito na sa kotse lang ako. And then, I'm usually, 30 minutes, 1 hour earlier than my call time. Kasi, ayokong magpaintay ng tao. Or at least ako, ayokong sa akin manggaling yung delay, ganyan. So, ever since, ganun yung naging working style ko. So, I guess mas sana naging mas considerate ako. Kasi, ako lang din naman yung naapektuhan eh. If you let it affect you. Oo eh. Kasi parang siya okay naman siya. Wala namang problema sa kanya. So yun, siguro kasi mas naapektuhan ako, so mas naapektuhan yung working relationship namin. Kasi masyado kong strict, I guess. So I guess mas yun. Being in a love team in my mid-20s, natutunan ko din how to feel the vibe of kilig of a teenager. How to bring that back. Ang ganda nun. Mas yun. Kasi syempre, kahit anong edad mo, pag ni-love team ka, yun ang babalikan mo eh. Yung kilig, kilig yung unang factor, kilig. Yes, yung mga unang pa-sweet, ganyan, babalik at babalik ka doon. So, mas yun. I guess yun yung mas na-enjoy, yun yung na-enjoy ko doon sa era na yun na I was able to feel that teenage kilig at the time. We were able to bring that back. Yun. So masasabi mo, totoo talaga yung kilig with David? Oo, totoo. Kailangan totoo. Kailangan Kasi- maramdaman mo siya. Yes, kailangan totoo siya. Kasi pag hindi siya totoo, oo, di ba? We are our own critics when it comes Tama to naman. our work. So, pag pinapanood ko, pag alam ko hindi talaga ako kinilig dun sa eksenang yun, nadi-disappoint ako sa sarili ko kasi ibig sabihin hindi ko ginawa ng maayos yung trabaho ko. So, parang gusto ko talaga lagi akong kinikilig pag magka-eksena kami ni David. Because that means mas effective, mas we're able to parang throw out more ad-libs na mas natural, 'di ba? So mas organic. Mas organic. Tsaka ang sarap puntahan ng emosyon na yun. Oo. Diba? Naalala ko tayo pag nanonood ka sa TikTok, pinapanood mo yung sarili mong eksena. Diba? Kikiligin ka. Yes, kasi kinilig ka talaga nung eksenang yun, 'di ba? O so yun, same thing. Pre, good job pre. Galing mo doon. Kilig mo si Barbie. Pakalig mo. Super Ate Barbie. Ang dami namin natutunan Ayun na nga. sa mga advice na hiningi namin sa'yo.